Nako, ito pong nangyari kay Senador Bato Oh. de la Rosa. Ha? Eh, Ha? Malaki ang epekto sa kanyang political career. Naks naman. Siya po ay senador na re-electionist Naku po. next year Naku po. sa eleksyon. Pareho na silang dantono ng mga panatiko ni Maharlika. Wala ka na. Wala ka na, Bato. Di ba? United sila ngayon. United po ang mga followers ni Maharlika. At saka itong si Mike Abe, di ba? Sabi ko sa inyo doble kara yung mga yun Kasi nga maging matalino po kayo, mga kababayan. Napasukan po tayo ng Trojan horse. Kita nyo, pareho sila ng tono ngayon. Di ba? Pareho sila ng tono. Masamang tao na si Bato. Pareho na sila. Huy, mga sir, mga ma'am. Uulitin ko to Bago pa maging DDS tayo, yan ang talagang legit na loyal kay Pangulong Duterte. Tapos sinisiraan ng ilan dyan. Eto gusto ko tong idiin Napaka-importante ho nito. Tandaan ninyo, ang demonyo, never ho yan magsasabi sa inyo at bubulong sa inyo, huy, gawin mo yan, mga lunya ka, para masira ang pamilya mo. Alam mo yung mga lunya? Magloko ka, magkabit ka. Masisira ang buhay mo pag nagkabit ka. Masisira pamilya mo, magagalit sa iyo anak mo. Hindi ho ganun ang demonyo Tandaan niyo yan ang temptasyon ng demonyo, iba. Ganito bumulong ang demonyo kita mo ba yun? Sexy yun, Batang-bata. Tikim lang naman Ano ba naman yun? Di mo naman mamahalin. Titikpan mo lang naman. Uuwi ka pa rin naman sa bahay nyo. Di ba? Ganun Ganun po demonyo Tama, mali. Di ba? Hindi ho magsasabi ng pangit yun. Siyempre, kunwari, a-agree muna sa'yo yan. Kaya ingat tayo sa demonyo. Anong ibig ko sabihin? Kaya tayo mga DDS, ingat tayo sa mga nagpapanggap na anti-Marcos. Nagpapanggap na anti-Marcos, sasabihin, galit kay Marcos, pinagmumura si Marcos, pero ginagapang ang mga tapat na loyal kay Pangulong Duterte na tulad ni Bato. Yung iba, dahil nga medyo yung utak, kasi laki ng itlog nila, totoo naman hindi pa pantay. Ano nangyayari? Di ba? Sisiraan ngayon yung iilan na nga lang natitirang kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Iilan na lang mo sila dyan Eto ang mga taga Davao dyan at sigurado akong loyal. Ito lang yung sigurado ako as of now na loyal dyan kay Pangulong Duterte. Yung iba sakto lang. Okay? Ito talaga yung solid. Ito pasasabi mo solid. Bato, Bongo, at Robin Padilla. Yan ang talagang solid na solid. Yung iba, sakto lang. Mga 70%, 80% masasabi natin. Okay? Pero yung talagang 150, bago pa tayo maging Duterte supporter, Duterte supporter na sila. Si Bato, si Bongo, at si Senator Robin. Tapos gusto pa natin mawala si Senator Bato? Ganun tayo nagpadala tayo sa dating ng budol sa inyo tapos sasabihin ngayon anti-Marcos na siya? 'Di ba? Kayo naman, paniwalang-paniwala kayo. Oo nga, tama. Hanggang nung pinaliwanagan kayo kahapon sa SMNI True Banateros program, nagalit pa kayo ngayon kay Banat Bay. 'Di ba? Pansinin mo, eto, pareho na ng tono nung mga panatiko ni Maharlika. Nasira siya dito po sa ginawa niyang pag-iimbestiga at pagpatol kay Jonathan Morales na sirang-sira naman pala ang pagkatao nito
kredibilidad kasi ang dami niyang kaso. At hindi ka panipaniwala dahil siya ginamit lang ng mga anti-Marcos para siraan si Pangulong Marcos. Dahil nga doon sa paulit-ulit na sinasabi ng PNP at ng PDEA, dismiss ito at hindi yan autorisado doon sa mga pag-imbestiga. At kung nag-imbestiga man siya, hindi totoo yung mga record o report na nakuha at nilabas galing sa PDEA. So, dahil dyan, nagagalit yung mga Marcos supporters at loyalists sa ginawang ito ni Senador De La Rosa. Tinan mo, gatong-gatong na sila. Sabi ni Black Mamba, dami nga daw na disma saya boss eh. Ayaw muna kasi nila makinig bago magusga. Bahala sila. Basta ako Duterte supporter ako. O sila, mga Maharlika supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay na natin ngayon yan. Hindi ho magkasama yan. Ihiwalay na ho natin. Huwag na ho tayo magpanggap. Pasensya ho pero yung mga nagsasabi unite with Maharlika, no! Hindi yan Duterte supporter. Anti-Marcos lang yang kuno. Ang tunay talaga ditong Duterte supporter yung mga hindi nakinig. Ay yung mga nakinig ho sa Pangulong Duterte at hindi nakinig kay Maharlika. Kaya huwag nyo akong baliktarin. Ako pang babaliktarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako, ganon? Mga hindot kayo, sa totoo lang. Ihiwalay na natin yan. Kaya ako, mabawasan man ako ng followers, mabawasan man ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ang tunay na Duterte supporter. Yung mga gusto kay Maharlika, go, malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin ninyo. Ha? Maintindihan nyo? Araw-arawin ninyo. Magpakatanga, basta hiwalay na yan. Huwag niyong isama sa akin yan, pabihira. Duterte supporter ako eh. Tapos gusto niyo isama sa akin ng isang Trojan horse? Hindi na, kayo na lang. Sama-sama kayo kung gusto niyo. Paggamit siya sa hindi ka panipaniwalang testigo. At yun naman po mga anti-Marcos or kilalang Duterte supporters kung saan yan din ang pinanggagalingan ni... Hindi, wag ganoon, wag mong pagsamahin. Ano ka? Ignoramus? Iba ang anti-Marcos at Duterte supporter. Si Pangulong Duterte nga, hindi niya nga sinasabing anti-Marcos eh. Naalala niyo? Ano sabi niya? Wala pa namang major mistake si Marcos eh. O siya ho nagsabi niyan, hindi ho tayo. Siya. Ayaw niyang bumaba si Pangulong Marcos. Siya ho nagsabi niya na hindi ho ako. O, i-review niyo yung mga press con niya. Bakit iba tono nung iba? Oh. Wag niyo kaming idamay ha. Hindi ho may kabe, wag ka isang kamangmangan niya sinasabi mo. Isang kamangmangan niyang sinasabi mo na pareho yung anti-Marcos at Duterte supporter. Katarantaduhan yan. Kaming mga Duterte supporter, tinitingnan namin ang mga bagay ayon sa issue. Hindi personal na galit kay Marcos. Ayon sa issue. Nagkakataon lang, meron kami binabatikos kay Marcos. May binabatikos kami kay Romualdez. Pero hindi ibig sabihin anti-Marcos na kami. Constructive criticism man sa amin. Yung iba personal eh. Hindi ko alam kung hindi siguro na biyayaan. Kaya na may personal. Senador De La Rosa, dahil identify siya sa nakaraang administration, galit na rin sa kanya. Dahil hindi niya nasira ang administrasyon doon sa paglabas ni Morales na mukhang planado o sinasabi nilang scripted daw ang pagharap nito bahagi ng paninira sa administrasyon. Ako, naloko na. Nagkadamay-damay na rito. Kailangan talaga ni Senador De La Rosa ng kakampi dahil siya re-electionist. Kung yung mga panggagalingan ng malaking volume ng mga boto ay nagalit sa kanya, paano? Hindi naman iboboto yan ng mga piklawan-dilawan. Dahil galit din sa kanya doon sa record ng mga nakaraan. Di ba siya kukuha ngayon? Ang tanong, makakabawi ba siya before election? 1 year na lang, election na.
Ngayon, ang banta ni De La Rosa ay itutuloy daw niya ang investigasyon. May nagsasabi pa nga daw na pati daw si Pangulong Marcos ay gusto pang ipatawag. Sa kabila ng kaduda-duda na nga na pagkatao nitong si Morales. Alam niyo yung dati Oh. Hindi naman ho kami. Ang nagsabing gusto namin tawagin si Marcos sa Senado. Bakit? Alam namin hindi pa pwede. Oo, imbitahan. Oh, you can come if you want. Alayaan mo yan. Pero you cannot force it due to courtesy. Diba? Alam mo namin hindi kami tanga. Yung mga panatiko ni Marlica, yun. Walang alam. Kaya kahit sino gustong ipatawag, ginawang husgado yung Senado. Sorry, pero totoo yun eh. Oh. Ang tanga-tanga kasi, di ko maintindihan yung iba dyan eh. Chief of Staff at ngayon dati rin Director General ng PIDEA na si General Dionisio Santiago nagsabi rin na walang kredibilidad yan si Morales. Naninira lang yan, nandadamay lang yan. Nung siya daw ay nasa PIDEA, siniraan din siya yan. Ibig sabihin, hindi yan kapanipaniwala. Pero nagpagamit ang Senado, nagpagamit si Senador De La Rosa. Diyan ka naman nagkakamali. Hindi ho nagpagamit. Kaya nga ho iniimbestigahan eh. Kaya nga, di ba, pinagbintangan ng mga lokal-lokang Maharlika fanatics eh, na kesyo pabor daw si Bato. Hindi. He was so fair pagdating ho dyan sa Senate hearing. So hindi niya pinanigan si PIDEA chief, hindi niya pinaninigan si Jonathan Morales. Siya ho'y naging fair. Hearing nga ho yan eh, kaya nga tinawag silang resource person para alamin. Ano sinasabi mo diyang pag nagpagamit? Para kayong mga siraulo? Kaya wala talagang naniniwala dyan. At saka ang dami niyang kasong kriminal, di ba? Pinakita ko na yung video na sinasabi ni General Lasso, yung Director. Ang tanong, kaso lang po yun. Iba ang kaso sa ikaw ay guilty na. Hindi mo po ba alam ang batas natin? Ha? The presumption of innocence. Ang tagal mo na sa pagiging broadcaster, hanggang ngayon di mo pa rin alam yan. Di ba? Ano ba ibig sabihin doon? Oh, until proven guilty, that person is innocent. Proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, kung hindi ka naman na guilty pa sa korte, ikaw inosente. Sa'yo, guilty na kagad, nakasuhan lang. Tanga lang, sir. Kaya ako nagtatanong lang ako, ha. Ako nagtatanong lang, ha, sir. Nagtatanong lang po ako kung tanga po kayo. Oo nga pala, sabi nung, sino ba nagsabi sa akin? Si Buster ba? Hindi, si Jay Guevara. Nagpapakilala daw yan. Di umano, ha? According to some vlogger, nagpapakilala daw yan bilang abogado. Abogado ba yung ganyan? Mag-isip, mag-isip. Lang PIDEA sa background kung sino at anong pagkatao na yung ginagamit ngayon ng oposisyon o ng anti-Marcos na si Jonathan Morales. Naku, sira-sira dito. Ha? Paano kaya makakapawi dito? Si De La Rosa naman kasama. Ba't kaya umuungol-ungol to? May bumabanat ba sa'yo? Si Banat ba binabanatan ka? Tama. Sa kinasuhan sa ICC, parang hindi yata nag-iingat si De La Rosa rito. O nasubo siya, hindi niya alam kung ano yung kanyang kalalagyan. Isipin mo. Binabantaan mo si De La Rosa tungkol sa ICC? Hindi, kasi sabi niya, di ba may kaso pa si Bato sa ICC? Hindi ba siya nag-iingat dito? So, ano yung pang-blackmail po ba niyo yung ICC?
Pang-blackmail nyo lang? Ayan ang problema sa inyo eh. Kaya pala ninyo gusto mabuhay yung mga kasong patay na eh. Bina-blackmail ninyo pagka merong kumokontra sa inyo. Ha? Nung nakaraang mga buwan, medyo lumalambot yung kanyang mga statement. Parang siya ay lumalapit kay Pangulong Marcos dahil napangakuan siya na hindi pa papasukan yung ICC. So parang nagduda na yung mga DDS na bakit parang Marcos na siya. Tapos ngayon bigla siya Hindi po DDS yung nagduda. Maniwala ka sa akin, Mike Abe. Kahit itanong mo sa mga taga Davao, yung mga talagang legit na DDS, hindi hun sila nagdududa kay Bato. Yung mga panatiko lang ni Maharlika, mga luka-luka nga ang nagduda diyan kay Bato. Oy BMR, shout out ha. Mula na umalis ito sa SM9, naging lutang na ng comment. Mahirap kasi pagtakpan ng mali eh. Ha, BMR. Huwag kayong tutulad dyan ha. Parang awa nyo na. Hindi. Mabait siya si BMR. Napaka-galing-galing nito may BMR talaga. Panalo yan. Siya yung may 10,000 viewers, di ba? Palakpakan si BMR! Ang galing-galing talaga nito ni BMR, oh. Hindi mo narinig yun, BMR. Pinagtripan kita ng isang araw. Huwag mo na lang hanapin. Huwag mo na hanapin, ha? At naniniwala siya dun sa dokumento at sinasabi nitong anti-Marcos na si Jonathan Morales. O di iba na naman ang dating yan. Sandali. Mukhang hindi yata kabisado nitong si Senador. Si BMR ba yan? Yung hari ng clickbait, sabi ni Anarot. Sama na ugali mo talaga, Anarot. Pati yung mga binabanatan mo. Hindi, ganyan kami dito. Kami mga Duterte supporter. Nagtitripan namin ng isa't isa. Walang pikunan. Mahalan lang. Naks naman. Respeto ika nga, di ba? Bato ang galawan. Madadami talaga siya dyan. And dami na hong naglabasan ngayon at nagsasalita na hindi naniniwala kay Morales na kanyang testigo. Joke lang yan, BMR. Niloloko ka lang namin. Minsan kasi pagkawala ng topic, pinagtitripan na lang namin kapwa-kapwa natin. Kahit nga kami nila Boss Dada, pinagtitripan namin ng isa't isa eh. Pag wala na talagang topic. Testigo iniharap sa Senado. Abangan natin. Ano ang mangyayari dyan. Ayan. Okay? Ang galing sakto. Hindi, ganyan siya. Ka-organize, sakto 4 minutes yung first topic niya, yung kay Bato. Another 4 minutes yung kay Sara Duterte naman. Tingnan nyo. Talagang halatang conscious siya sa 8 minutes. Ibig sabihin, alam nyo na, FTV. Ang kakaiba. At yung sinasabi po ni dating Director General, dating Chief of Staff General Santiago, mataas po ang kredibilidad ng mamang yan. Isa ho yan sa talagang opisyalis na nagtrabaho ng matino nung siya nasa gobyerno. Naintriga lang kaya nawala dyan sa PIDEA. Siya rin nagdidiin ngayon na hindi ka panipaniwala at hindi dapat na seryosohin kausapin yung testigong yan na lumalabas. Na pinapalabas niya na ang ating Pangulong Marcos ay kanyang na planong hulihin ng mga panahong yon o imbestigahan. Hindi naman totoo. Inamin na rin niya doon sa hearing na hindi natuloy ang investigasyon, hindi natuloy ang operation. Bakit may mga investigation report na pinalalabas? So mayroon talagang pagsabotahe. Bukong-buko ang galawan. Naloko na. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sunod na ating pag-usapan, bago yan, okay lang po mag-comment kayo sa mga bagay na topic natin dito sa Mike Abe Opinions at kahit doon sa aking isang channel, MA Pinoy TV. Ito naman hong tungkol sa Tangindale. Bakit dumadami ito ka? Mukhang maraming may interest. Nabasa ko yung mga comments sa kayo Yan ang problema sa ibang ito, wala akong pinapatamaan pero yan ang problema pagdating sa mga tao na vlogger. Masyadong conscious doon sa dumadami. Kita ko, dumadami na viewers, dumadami. Kita mo talagang conscious na conscious. Dumadami na. Mukhang ano. Ang tawag dyan, for the views vloggers. Huwag nyo iniintindi yung pagdami ng tao. Kami nga ang banateros pinapalayas pa namin yung tao yung mga mga kampo ni Marlica.
Lumayas na po kayo sa channel namin. Dahil araw-araw po kayo masasaktan. Maniwala ko kayo sa amin. Ha? It's time to divide the real Duterte supporter at yung mga nagpapanggap lang. Oh, tandaan niyo yan, ha? Hindi ho, wag niyo akong itulad sa iba na kailangan kong sakyan si Maharlika para dumami views ko. Excuse me po. Mas gugustuhin ko na yung iilan na viewers, subscriber, pero may utak at ginagamit talaga yung tamang pananaw pagdating sa mga bagay-bagay, yung itinatawag natin bukas ang pag-iisip. Wag niyo akong ha? Sa ibang social media, pabor sila, nagsasali sila. Sa oras na magkaroon daw ng schedule, yung Sabi nito isa, Jeric, banat ba'y bumaligtad ka raw? Depende kung sino kasama. Sorry. Ano bang baligtad yung sinasabi mo? Pambira ka naman. Hindi ko kasi, hindi mo nililinaw eh. Ikaw naman, rally, Hoy, Kuya Spencer, magandang araw po. yung Sara Duterte Resign Rally, Oh. yan mismo gagawin sa Department of Education compound. Education. Yan sa Pasig. Alam mo minsan na ano rin ako, no? Bakit may mga istasyon ng na gumagamit ng mga ganyang klaseng host? Meron akong isang istasyon, yung dila niya pulipit. Broadcaster sa TV, Pilipit. Ganon. Ito naman eduksyon. Tignan nyo Ako ay bibigyan daw ng permit ng Pasig City pag nag-apply ito. Baka Abay, natural. Iintrigahin mo pa si Mayor Vico. Natural, bibigyan niya ng permit yun kasi naayon sa batas yun. Anak ng tutsa. Kayo lang naman ang martial law eh. Eto tinan nyo dito kung maka-intriga itong maman to. Iniintriga pa yung tinan mo, bibigyan daw ng permit ng Pasig yan So para mo sinasabi, para makakuha kayo ng kakampi sa mga pinklawang, ganun. Kasi gusto nila si Mayor Vico. Karapatan po yan ng taong bayan. Bill of Rights, magbasa ka. Nasa konstitusyon yan. Walang kailangan magpaalam pero dapat payagan. Nasa batas ho yan. Diniskas na rin ni Roque yan kasi pinaglaban sa korte ho yan. At meron mga jurisprudence na kailangan talagang payagan, mag-rally. Karapatan ng tao yan. Ang kailangan lang kaayusan. Para sa kaalaman mo, ano ba yan? Ang tagal mo nang... sabi ko, tama yung sinabi ni BMR, wala kasi SMNI, pati yung utak mo naiwan dun. Alam kung meron na, nag-apply na. Kaya ngayon, may nag-aabang po na hindi lang taga-Pasig. Taga dito sa Metro Manila, nasasali. Yan sa panawagang Sara Duterte Resign as Secretary. Okay lang yan, wala yan, karapatan nyo yan. Basta siguraduhin nyo yung mga sasali, hindi tatakpan ang muka Baka maghakot na naman kayo sa tondo. Hindi, totoo, walang biro. Hinahakot yan sa tondo, yung iba dyan. Okay, wag tayo maglokohan, alam ko yan. As long as hindi nyo tatakpan yung mga pagmumukha ninyo. Kukuha na naman kayo ng mga komunista. Hindi ko sinasabi mga tagtondot, komunista Hindi ko sinasabi yon. Pero iba yung kumukuha sila sa tondo, iba yung kumukuha sila ng komunista. Department of Education. Pinabalita lang ho natin ito. Kahit na iba ang dating ito sa mga Duterte, nakalay sinisiraan si Sara. Hindi po. Kung ang mga Duterte at anti-Marcos Nobel Tuljaw, salamat po. laban sa ating administrasyon at kung ano-ano kailang mga ginagawa. Ito, lehitimong issue. Issue. Ano yung isang issue rito na hindi palampas ng iba? Ayaw ko kung totoo yung... Noon daw 2024, may nilabas daw na statement si... Statement. Ganito baka sabihin niyo, Banat ba, ganyan ka rin magsalita Bakit mo nilalait si Mike Abe? Ako kasi, vlogger po ako. Although sa SMN hindi naman po ako ganyan magsalita. Is. Di ba? Eto si Mike Abe, ang tagal na ho siya Isu. Anong isu? Secretary Sara Duterte na parang sumasang-ayon siya doon sa idea na ano man tawag yun?
magkaroon, makipag-tie up sa Chinese para sa youth development? Ito hindi pa siya sigurado. Meron siya sinasabi na issue na gusto daw na ni Sara Duterte na makipag-tie up sa China. Hindi pa siya sigurado pero kinukomentahan niya na. Malintik ka pala, napaka-assuming mo. Pambihira naman yan, Mike Abe. Ba't ka ganyan makatingin? Sabi niya, sigurado ako, binabanata na naman ako di banat, may. Nararamdaman ko. Ang hilig kasi, alam mo, itong mga katulad ni Mike Abe, ang hilig nila magkomento sa isang chismis na hindi sigurado. Yung, sabi, merong issue. May issue na sa China. Bakit ganun, Chismis lang. Nagbigay ka ng opinion. Gawang kaya, kunwari may narinig akong chismis. Halimbawa lamang, may narinig ako, eto nga yan, baka nga hindi chismis to May narinig ako na asking price mo daw kay Pastor Kibuloy. Tapos, sasabihin ko, ang garapal mo naman, makahingi ka naman, kala mo naman, napakagaling mo. Wala ka nga sa kalingkingan ng mga matitikas na broadcaster sa TV, hindi naman ganyan makahiling, sports car lang. Isa yun, parang gusto mo may sarili kang jet. Gusto mo ganon? Gusto mo mag-comment kami ng ganon? Sa bagay, may ibang mga vlogger na nagko-comment ng ganon. Tayo hindi ganon Okay? Tuloy-tuloy. The Chinese government. Parang yung education ng ating bansa, Education. feeling makipag-tie up daw para sa youth development ng Chinese government. Teka muna. Iba ang kultura ng Pilipino kasi sa China. Ang Chinese government, ang pinanguhugutan niyan ay parang may mga, di ba? Sinasabi nga nila nung araw, ngayon nagbago na yan, communist government. Tapos ngayon gusto kayo kukuha ng idea para mayroong youth development ng ating kabataan. Baka iba ang matutunan niya. Yan ang isa sa ayaw ng mga magulang. At hindi rin gusto yan ng mga, siyempre, natin mga Pilipino, parang masyadong malaki. Plastic mo. Hangang-hanga nga tayo dun sa mga inchik na nagdinegosyo Di ba? Gustong-gusto nga natin yung mga inchik na nagninegosyo. Sila nga kinukuha natin resource person pag may mga business forum Si Francis Kong. Si Chinkitan. Tapos sasabihin nyo, ayaw ng mga magulang yan na natututo tayo sa mga Chinese. Tama mali ako. Di ba? Pagdating mo sa edukasyon, pagdating mo sa business, gustong-gusto natin matuto sa mga sa mga inchik Ang bira kayo.